nung makasama mo siya, ano yung na-influence sa'yo? Ano yung nabago sa'yo bilang actor? Nabago sa akin bilang actor is yung pagmamahal ko po sa craft. Si Kuya Dennis, parang ever since nag-start kami ng day one ng shooting namin, ramdam ko na nandito ako para magtrabaho. Nandito ako para gawin to at maging maganda tong pelikon to. Kung ano yung pwede kong maiambag sa inyo, gagawin ko to. So, I guess, dun ko na nakita yung level of commitment niya in every project na ginagawa niya, because during that time, he was still doing Pulang Araw at pinagsasabay niya sa Green Bones. And ako, nakikita ko, sabi ko, kung ginagawa ko yung Lolong tapos nag-Green Bones ako, mahihirapan ako. But si Kuya Dennis, nakita ko sa kanya na never niyang pinaramdam sa set, never niyang pinaramdam sa co-actors niya or kung kanino man na nahirap ako, napagod ako. Kasi siyempre, alam naman po natin kung gaano kaganda at kabigat yung Pulang Araw at ganito po yung kalidad ng Green Bones. Pero mararamdaman ko sa kanya na 100% committed si Roy. So, magkaroon ng ganong klaseng katrabaho, sobrang nakaka-inspire. And bumilib ako bilang isang aktor sa kapwa ko aktor na ganito. Kaya po pala siya award-winning, kaya siya tinitingala at hinahangaan ng maraming mga tao dahil ganito siya, tinatrabaho niya yung mga ginagawa niya. Siyempre, natutuwa na nakaka-inspire tayo ng mga tao, di ba? Kasi ano bang saysay ng mga ginagawa natin ito, hindi na naman para kumita ng pera, kundi para, kahit pa paano, masubukan na maging magandang role model sa mga makakapanood, sa susunod na henerasyon, maipasa kung ano man insights na pwede natin maipasa sa kanila na sila mag-improve ba. Siyempre, masaya pa ako. Pero Dennis, sabi nila kasi kaano niya nakakapagbabago na sa akin. Ikaw ba na bakit sa naramdaman mo sa sobrang sakit? Paano yung nag-i-release? Totoo lang, normal talagang nararamdaman mo yan. Normal na nararamdaman niya ng kahit sino. Pero ang lang dyan, kailangan mo lang makontrol ka. Yun naman, magpupunta sa ulo mo. Kailangan maging grounded ka pa rin lagi dahil minsan isang pagkakamali mo lang maaaring mabala natin. So, ano ginagawa mo para ano ba? Nagiging thankful lang sa lahat ng mga dumadating, maganda man o hindi. Magiging thankful na buhay tayo. Yun pa lang, kailangan celebrate yung palagi. Ang sobrang seryoso ng mga role. Pero sa TikTok, grabe yung TikTok. Oo nga eh, siyempre. Ang duality ng tao. Lagi rin tayo all time. Nagkataon lang na isang araw nag-decide ako na share ko din sa mga tao. Hindi nakikita nila madalas. Para lalo na, puro seryoso yung mga ginagawa ko sa TV. So, para may iba naman silang makita, yung kabilang side naman.